po, Doc Len, agree po tayo dyan, no? Kumbaga, hindi lang tayo focus sa month of October bilang Breast Cancer Awareness Month. Napakahalaga, lalong-lalo na, no, lalo na sa mga may pinagdadaanan nga po nito nga sakit na to, na maging aware all that time. Pero syempre, Doc Glenn, maaari nyo po ba namang i-explain sa amin kung ano po ba itong breast cancer at paano po ba yan nabubuo sa katawan po? Or katawan ng isang babae, or di naman kaya, no, may mga cases din po kasi, Doc Glenn, na meron din po nito ng ilang mga lalaki. Magaganda yung mga question mo. Actually, sige, isa-isahin na natin yung mga yan. Breast cancer actually is a, nag-start yan ng abnormal proliferation ng normal breast cells. Okay? Ang breast mismo ng babae is composed of different kinds of cells. Meron tinatawag na yung ductal cells at meron yung mga yung breast cells, yung mass mismo ng breast. Okay? Ang pinaka-common dyan is yung ductal carcinoma, yung daanan ng mga gatas na palabas. Doon ang mas frequent na magkaroon ng cancer. Okay? Ang nangyayari kasi sa yung start ng breast cancer, konting irritation lang, pwede natin sabihin merong isang risk factor na nag-stimulate ng umpisa ng breast cancer. Ang breast cancer, nag-start yan sa isang parang katilang inflammation sa any part of the breast. Tapos hindi naman na-dictate na-discover kaagad. Tapos hindi nagamot kaagad, hindi naalis kaagad. So nag-proliferate yan. Dumami ng dumami ang cells niyan. Tapos nagkaroon siya ng mga symptoms and signs dun sa breast mismo. Okay? So isang tanong mo kanina is, ano yung bang affected dito? Lalaki, babae? Well, karamihan talaga babae. Pero there's less than 1% na meron ding breast cancer ang lalaki. Less than 1% yon. Okay? So, dapat natin gawin every month, katulad sinabi ko, there should be awareness sa mga babae na what is this breast cancer, how does it start, and how to prevent, and how to detect it. Okay po. Doc Len, dito po sa mga na-mention po natin, no, yung mga sanhi nga po nitong mga nitong breast cancer na na-mention nyo, aside po doon, Doc Len, pwede po ba na maging sanhi din yung parang yung mga lifestyle habits or yung mga genetics po nitong pagkakaroon yan? Yes, ang pinaka-frequent na cause yan, actually, ang tawag natin dyan sa mga yung causes, yung risk factors Risk factors yan So, ang pinaka-malaking risk factor na yung resulting in maraming cases ng breast cancer is genetic Kasi doon sa linya ng isang family, mas maraming babae ang nagkakaroon ng breast cancer. Okay? Yung the second causal risk factor is usually hormonal So, kung prone ka sa breast cancer, malalaman mo yan kung meron kang lahi, yung mga mother mo, grandmother, and grandparents, may history sila ng breast cancer, para bang prone ka. Yan ang isang risk factor. Tapos kung meron kang hormonal abnormalities, yung hormonal abnormalities, yung sinasabi natin yung mga estrogen surges yung yan ang aggravating factor ng genetic factor. So, kung i-combine mo yung dalawa, genetic at saka hormonal, mas dadami ang incidence ng cancer sa isang babae. So, marami pang ibang risk factors, pero yun ang two major.